Ito pa mga kabrad yung isang sablay sa mga ganitong gawain. Kung mapapansin nyo itong flooring, ayan ang isang napakagandang umaga po sa atin lahat. At ngayon po, umpisa na po natin at trabaho sa umaga ito. Dahil kakakain lang po natin mga kabrad. Okay mga kabrad, at umpisa na ng ating trabaho ngayon. At ngayon na pala mga kabrad, aga tayo nagising, tayo nagluto para sa ating mga kasama. At mga kabrad, pang day 8 natin. 8 days tayo dito. Ngayon ito na yung nagawa natin na buhusan. Kahapon din nga natapos itong ating buhusin dahil ginabi na. Pero ngayon matatapos na ito. Ito naman yung ginagawa ng ating mga kaibigan. Poste. Nagpo-forma sila ng vibration ng ating poste. Yan mga kabrad. Ano mga kabrad, kaya natin ito pinasinsel para palitawin natin yung bakal. Ito nga JP. Ito mga kabrad, ayan kamukha niyan. Kinawit natin yung bakal dyan, tapos dito nagpapahana pa tayo. Para sa connection. Anong ating flooring at saka nitong ating bahay. Dito na mag-aasintada tayo mga kapatid ngayon. Ano yan? Sino? Oo. Electrician, Francis. Yung nag-electrician. Electrician ba yun? Tubero? Sino ba yun? Teka, yung malaking... Ito mga kabrad, pinagrinder natin itong pader para makakuha tayo ng bakal para doon sa ating asintada dyan. Asintadahan natin ito mga kabrad dyan. Kaya kailangan natin magpalabas ng bakal at saka kailangan na masutin natin yung unit para at least kahit paano pumasok yung hollow block natin. Ganon din dito mga kabrad. Yan, sa gawin na ito. Yan, meron din tayo dyan gagrinder din natin para mapapalabas ng bakal. Tapos dito naman yung meron tayong asintada rito para asintadahan na natin kay Ka Edward. Sina? Joven? Sila, depende sa kanila kung gusto nilang bumalik. Ano naman problema Wala naman sa akin ang problema yung pag-alis nila sa kanya. Kasi ang kalimitan kasi sa kanila, pag nakakita na magandang sahod, aalis. Ngayon, pag wala nang mapasukan, mag-a-apply. Siyempre. Kasama nung huli. Sa Kiruwe na tayo. Ang dami-dami pa nung kape Biglang nawala. Pati asukan, dala-dala. So ito mga kabrad yung ating asintadahan ngayon yan. Sa mixed room. Gagalaw ka pa ba naman? Okay. Medyo rin. Gagalaw ka? Tapos ito mga kabrad, ito yung sinasabi ko nga sa inyo. Yan. Pinalabas natin yung bakal. Ayan. Tama na. Para kakapitan ng ating asintada rito. Kaya natin pinatik-tik yan para kumapit. Ayan. Ito bakal. Kailangan nakakabit yung asintada natin dito mga kabrad. Sa ano na to. Tama ba Ka Edward? Tama? Tama po yung sabi nito. Dito kakawin. Ayan. Kada tatlong layer. Every 3 layer ng hollow block. Ito ng hollow block. Yun, isa pa mga kabrad. Laging ginagawa din ng mga mason lagi. Ang asintada natin, bago tayo maglagay ng horizontal, yung ikatlong hollow block. 1, 2,
3. O, ibig kung halimbawa dito tumapat yung pangatlong hollow block, horizontal na rito. Yung iba kasi ang ginagawa, nag-aapat. Apat na hollow block. Walang pieces. Pero yun, merong sabihin, okay din ang tibay. Kaya lang, merong nababago doon. Kaya lang, wala si standard yun. Kaya kailangan every 3 CHB. Yan. Sa engineering code. Yun, tama ka doon, Edward. Yan. Tapos, ito nga, dito, pinto tayo dito mga kabrad. Yan, pinto, asintada, bintana. Ito yung CR natin mga kabrad ko. Pumipitik yan. Kaya mga kabrad, yan, pasisingsin natin ito. Para lumabas yung bakal. Ano, Ronald, yung tanong mo? Man, bakit nilalagyan ng grout yung bago kasintadahan? Hindi naman kagad direkta na bubuhusan mo ng grout. Hindi tama yon. Kailangan babasahin muna ng tubig tapos bago bubuhusan ng grout. Para yon, contact ng konkreto sa konkreto. Kasi pagka mukha niyan, inasintadahan mo kagad yan ng tuyo or madumi, malikabok. Ang mangyayari niyan, yung duktungan nila, hindi sila nagko-contact. Kumbaga, Madaling lumuwan. kung yun maghihiwalay, nagka-crack. Kumbaga yun. Ngayon, itong grout, nilalagay ito pagka malinis na yung uupuan ng hollow block. Yun. Ito. Kailangan, babasahin mo muna, ay linis, basa, yun. Tapos, saka mo lalagyan ng grout. Ngayon, mga kabrad, yung grout, napaka-importante nito. Dahil ito yung, kumbaga, nagko-contact doon sa isa't isa, mo sa flooring or sa ikakabit mong hollow block. Yan. Maraming salamat, man. Walang naman. Salamat din sa tanong. Konti kaalaman. Yan, konting kaalaman sa sabi ni Pare Ronald. Ito mga kabrad, yung tanong ni Parang Ronald. Ayan. Ang lagyan ng grout. Binasa muna ni Ka Edward, tapos sabay bubuhusan ng grout. Yan, contact Paano line. yun, man? Pwede rin lagyan ng grout. Kahit di na, basta-basa lang, okay na yun. Dito kasi ano to contact to eh. Hindi, busin mo. Hindi ba pumasok dahil? So ayan mga kabrad, bago asintadahan ni Ka Edward dyan, ilagay niya na muna ng grout. Doon. Ayan, para yung halo na ilalagay dito at saka yung dating halo, contact sila nun. Importante yon. Kahit sa palitada mga kabrad, sa tiles, kailangan meron mo ng grout. Sa buhos, importante rin yun. Yan. Tama. Good. Brad, sisinsili mo ng baon niya na magpapalabas ka ng bakal ha. Tama. Ito pa mga kabrad yung isang sablay sa mga ganitong gawain. Kung mapapansin nyo itong flooring, ayan ang klibin ng papunta rito. Saan pa man talaga tansi? Tama yan, okay yan. Saan para saan yung tansi? May tanong ulit si Pare Ronald. Ano yan, sabi mo? Man, para saan mo talaga itong tansi? Ano pinagagamit? Yun, simpleng tanong. Itong tanse, guide to para sa kadiretsuhan ng ating hollow block. Yan, eskwala. Kailangan naka-eskwala to. Tapos nakahulog. Yan. Ito nga yung motherboard. Yan, itong bakal. Yan, okay na yan. Good. Ito mga kabrad, yung sablay pa sa mga ganito. Ang klibe na ito, papunta doon. Kaya lang ito, bahay na yan, papasok. Pero yung flooring na itong sa lanay, pantay ng flooring sa loob. Yan. Tapos ang floor drain, dito nilagay. Yan. Kaya dito, sabi nga na anong may-ari, pag umuulan,
lalo na malakas ang ulan, lahat ng yung kaluwagan ng pinaka-terrace nito, yung sa lanay, ang bagsak niyan dito. Kaya lang, napupunta na doon sa loob ng bahay. Ayan. Kaya sablay ito mga kabrad, dapat ang klibe nito, papunta doon, at tapos may open canal doon, naglagay ng drain, papunta doon sa likod. Kasi sa likod doon mga kabrad, pababa doon. Ito na yung pinakamataas na lugar dito. Sa area ng ginagawa namin. Yan, ito mga kabrad. Yan, pababa na yan. Siguro mula dito sa tinutuntungan ko na to, pag ninibil mo siya, siguro nasa mga, ang level nito nasa mga mula doon 1 meter or mga 120. Mula doon ang para makuha yung nibil nito. Yung tinutuntungan ko, ganun siyang kataas, ganun katarik pababa yan. Kaya yung gumawa nung pinakalanay nila dito, yun nga, masasabi ko sablay dahil ang klibe, papasok dito sa loob ng bahay. Yan. Papasok. Ang floor drain, ayun nga, nandito sa may baba. Kaya ang nangyayari dahil open to, pag umuulan, yung tubig na nanggagaling dito, at saka yung tubig ulan, pag umapaw dito, sumasampa dyan. Kaya pumapasok sa loob ng bahay. Yun ang naging problema ng bahay na to. Kaya ngayon, ang gagawin dito, ang gagawin natin dyan, ito, bububungan, sarado to. Tapos meron tayo dito sa area na yan, merong patwalk, naka 1 meter tayo na patwalk doon. Tapos sa dulo ng patwalk na yun, meron tayong open canal, papunta dyan. Yan. Tapos dito susunod ito na kabrado yan. Yan kaya may hukay ito. Papunta na doon sa labas. So, ayan. Yan yung naging problema nito mga kabrad ng bahay na to. Kumbaga yung mga access ng tubig na nanggagaling dito, pinadampa sa ilalim ng lupa, yung tubo, pero dapat hindi yan nun. Dahil kung magkaroon ng problema, magbara, o pasukan ng mga daga yung tubo, nilagyan ng mga kung ano-anong makakabara sa tubo, problemang malaki yung mga kabrad. Dahil unang-una, hindi na nila marirepair yun. Magbabakbak sila ng mga flooring bago nila ma-repair, kaya lang mali. Dapat, saka isa pa, dapat itong lanay nito, ang flooring, nakadrop. At least, mga, kahit man lang mga 10 cm or hanggang 8, gano'n, nakadrop. Dumali man ng tubig dito, hindi papasok doon sa loob ng bahay. Ito kasi ang nangyari, pantay, nakapantay doon. Pantay mga kabrad. Yung flooring niyan at saka ang flooring ng bahay, pantay. Kaya yun ang naging problema ng bahay na to. Bakit? Bakit pinangalis mo? Ito na mga kabrad yung ating mga nagawa ngayon sa maghapon. Na-flooringan na natin yung kanina na piniprepare natin. Okay na yung flooring natin dito sa garahe. Ayan, nasingsin na natin yung sa gilid. Tapos ngayon nagbubuhos na tayo ng ating poste para dun sa papatungan ng ating rafter, siguro by next week. Tapos dito nakapag-asintada na rin tayo mga kabrad, yung para dun sa quarter ng ating sa mage quarter. Tapos yung dito rin sa may pader, napasinsin na rin natin yung ating, at saka napalitaw na rin yung bakal. Yan mga kabrad yung sinasabi namin na kumbaga yaan kailangan nakakonekta sa sintada. So, ayan mga kabrad yung sa maghapon natin. Hindi na masama yan mga kabrad. Ayan nga mga kabrad, yun ang naging accomplishment natin sa buong maghapon. Kaya muli mga kabrad, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.